Isang rason mga boss, bakit hindi lumalaki yung isang computer store business ay dahil hindi mo alam kung saan napupunta ang bawat piso ng negosyo mo. So kung isa kang computer store owner or computer technician, meron na kayong negosyo ngayon at nagtataka kayo na marami naman kayong benta pero bakit hirap kayo na makabili ng bagong stocks or mag-renovate man lang sa shop nyo. Nagtataka kayo, saan ba napunta yung tira ng business natin? Kagaya nyo rin mga boss, no? Ganyan din ako dati na hirap din ako sa cash flow, hirap din ako sa pagpapatakbo ng business ko. And doon ko na-realize na kailangan pala nating i-track talaga yung income ng business natin at lahat ng in and out sa negosyo natin. By the way mga boss, ako nga pala si Roger Silvido, isa pa akong computer store owner for about 6 years. Right now mga boss, nagsusupply na rin tayo sa mga private companies, government, and also sa mga computer store, no, meron na din tayo mga resellers and dealers. Bago tayo mag-umpisa, syempre, backstory muna tayo para meron tayong reference. So, dati mga boss, no, sa business namin, which is Blue Arm Computers, nag-start kami dati mga boss, home-based lang. And then, nung kumakain kami, na-realize ko na 3 order yung na-deliver ko sa daytime. Pero nung chinek ko po yung wallet ko, siguro nasa 5,000 lang yung natira kong pera. 3 po yung na-deliveran ko na customer. Doon ko na-realize mga boss na yung isa pala is by Monday pa siya magbabayad. And then yung pangalawa mga boss is collectible pa siya dahil yung ginamit niya na payment gateway dati is Pimongo. So kung familiar po kayo ng Pimongo na payment gateway, pwede ka pong tumanggap dyan ng payment through debit card and credit card. Ngayon, ang problema sa Pimongo kasi, it will take 10 to 11 days bago siya mag-reflect sa account mo. Yun yung problema. And then yung pangatlo mga boss is ano siya, company siya. And most likely sa mga company kasi is magbabayad pa lang sila after 30 days. Or yung iba is 15 days. Kasi naka-terms po sila sa amin. So, yun yung isa sa na-realize ko na ang hirap talaga kapag wala kang backup funds dahil matitingga talaga yung negosyo mo. Hindi siya maka-move forward dahil ubos yung cash flow mo dun sa iba mong customer. So, ayun, syempre, sa amin dati, especially sa mga startup pa lang, no, problema talaga yung mga ganon dahil kapag meron kang dumating na order and then wala kang cash na para pang-rolling dyan, hindi mo talaga siya ma-serve. So, yung ginawa ko na lang dati mga boss is, syempre, kinontrol ko talaga yung mga installment, kinontrol ko talaga yung mga customer no na doon namin pinaprocess sa Pimongo or sa PayPal. Yan yung dalawang ginagamit ko kasi dati mga boss para makatanggap ako ng debit card and credit cards. Always remember mga boss na kapag magpa-process ka dyan, it will take more than 3 days para dumating po sa bank account nyo po. So, that was during my time. So, please correct me if I'm wrong. I don't know na sa ngayon kasi iba na po yung process namin. But then, ganyan po yung na-experience ko talaga dati. So, kaya kayo mga boss, it's very important no, na kailangan yung alamin kung saan siya napupunta yung pera nyo. Dahil baka mga boss, ay mapaparalyze po yung business mo dahil wala ka ng cash flow. Wala ka ng umiikot na cash sa negosyo mo. So, yung pinaka-ultimate solution ko talaga doon mga boss is, syempre, i-control ko yung mga terms, i-control ko rin yung gumagamit ng credit card and debit card, at saka home credit dahil hindi yan automatic na magre-reflect talaga sa account mo. So, yung strategy namin dati, kinausap ko yung team ko, yung strategy namin is we only focused on customers na nagka-cash lang. And then, if meron ng extra funds, tsaka na lang kami tatanggap ng iba naming customer using credit card, debit card, and other payment gateway.
Ayun mga boss, no, ang punto ko lang talaga in this content is hindi talaga lalaki yung negosyo natin na computer business kung hindi natin tinatrack ang bawat piso ng negosyo natin. Kasi alam natin mga boss na numbers don't lie. Ito po yung nagsasabi kung kumikita yung negosyo natin or hindi. Another example mga boss, no, meron kang sales ngayon which is 50K. Ang profit mo supposed to be dyan is nasa 5,000. Ngayon, para ma-fulfill nyo po yung order na yan, syempre gagamit ka ng transportation. Sasahod ka pa ng tao, meron pang packaging, meron pang bubble wrap, 'di ba? Gagastos ka pa ng gasolina, gagastos ka pa ng pagkain para makater mo yung 50K worth ng order ng customer mo ay gagastos ka ng let's say 2.5. So meaning to say, yung profit mo lang talaga dyan or net profit mo is nasa 2.5 lang din. Ngayon, kung akala mo, kasi hindi mo alam, hindi mo tinatrack kung ano yung mga expenses mo. Akala mo kumita ka ng 5K dahil 5K yung pinatong mo. Ngayon, pagdating mo sa bahay nyo, syempre tayo mga Pinoy, galante tayo, di ba? Meron tayong barkada, lumapit sa atin, and then, pinainom mo, di ba? Gumastos ka ng 3K doon. So, during that day mga boss, kung hindi mo alam yung numbers mo, lugi ka pa ng 500. Kasi, minus sa expenses mo, 2.5 lang yung profit mo talaga. Pero dahil gumastos ka during that day ng 3K sa barkada mo or sa inuman nyo, so ayun, lugi ka pa ng 500. So ayun mga boss, no, it's very important talaga mga boss na alamin natin kung ano yung numbers ng negosyo natin para hindi po tayo blinded, no, kung magkano lang ba yung dapat nating i-allocate sa ganitong bagay, magkano lang ba yung i-allocate natin sa pagkain natin. And then minsan mga boss, no, tayo bilang isang negosyante, pag meron tayong customer, super generous po tayo, nagbibigay po tayo ng discount, minsan nagbibigay pa po tayo ng freebies, at minsan no, nakakaligtaan natin na kailangan pala nating i-consider, no, kasi yung binibenta natin ngayon, there is a big possibility po na babalik po si customer for after sales. So kailangan po natin yung laanan talaga ng budget dahil gagastos ka talaga dyan in the future. Kung gusto mo talagang lumago yung business mo, dapat mo talagang i-track lahat ng kita, lahat ng expenses, lahat ng pinuntahan ng pira ng negosyo mo. Kailangan alam mo yan. At kung alam mo yan, mas madali sa'yo na maka-adjust. So baka mga boss, kung yung profit margin mo dati mga boss is nasa 20%, ngayon mga boss, since nalaman mo na meron ka palang mga hidden expenses na hindi mo pa nakikita mga boss. So kaya it's very important na i-track mo talaga kung ano yung pinagkakagastusan ng negosyo mo para alam mo yung numbers talaga ng bawat products at services na ino-offer mo. So in that way mga boss, mas nakikita mo kung saan ka mag-a-adjust, mas nakikita mo kung saan ka mag-u-all-in talaga. So, ayan lang mga boss, no? Sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na kung gusto mong lumaki yung computer store business mo ay dapat kang mag-record talaga. Dapat kang mag-track. Dapat meron kang history sa lahat ng mga nangyayari sa negosyo mo. Hindi pwedeng memorize lang yan. Dahil kapag hindi mo yan na-track mga boss, sure ako na malulugi yung negosyo mo. Hindi talaga tatagal yung negosyo mo kung wala kang records. Ang problema kasi natin dito mga boss ay nalulugi na pala yung negosyo mo ngayon at ikaw na may-ari ay hindi mo alam dahil wala kang records. So ayun lang mga boss, no, sana wag mo yang mapagdaanan. So I encourage talaga everyone na i-record mo lahat ng in and out sa negosyo mo from expenses, stocks, stocks transfer, lahat ng mga expenses sa negosyo mo, i-record mo yan. Dahil kapag meron ka niyan mga boss, maiiwasan mo na malugi ka in the future. So para sa akin mga boss, no, kung gusto nating mapalago at mapalaki yung negosyo natin, it will start talaga sa owner. It will start sa founder talaga ng isang computer store business.
Dapat meron kang disiplina sa sarili mo to keep on tracking on your expenses and lahat ng mga pinagkakagastusan ng negosyo mo. Dapat meron kang disiplina sa pag-track ng finances mo talaga. If you can track everything sa in and out sa finances ng negosyo mo, sure ako na makokontrol nyo po yung cash flow ng business nyo. So, ayan lang mga boss, no? Sana meron kang natutunan in today's video. And invite pala kita, meron po tayong grupo exclusively, no, para sa mga computer store owner kagaya nyo po. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ayun. So, pwede tayo mag-usap doon about business, about life, and everything. So, ayan lang mga boss, no? See you on my next vlog mga boss. Bye-bye!